Hello mga kababayan, ma'am sir, this is Jom, the Filipino channel lang niya po lingkod. So today is April 30, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Philippine Charity Sweepstakes Office, authorized agent dun yan sa may Gente de Leon, Parapatan ba? Gente de Leon, Valenzuela. At dadalhin po natin sa may Arca Yard Food Park sa may MacArthur Highway, Karapatan na Valenzuela po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ni kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakaliman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government of private man yan, wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Wow, ayos. Kaya mag-usap tayo tungkol sa food supplement ng mga kids. Kayo ba nasabi niyo na some point sa buhay niyo, buti na lang at angkat ko. At hanggang ngayon, yan po ang kinig ng mga mami para sa kanila mga kids. At buti na lang talaga. Sa panahon ngayon mga kapuso, ano man ang dumaan sa atin ng mga pagsubok, nandyan po ang kasama natin ang Nervous Syrup ng ICGF para sa ating mga anak. Chlorella Growth Factor mga kapuso, tulong po sa proper growth and development sa mga tigs with proper diet and exercise. Meron pang lysin, may turin at essential vitamins at napakalinaw po na mensahe. Lagi namin itinuturo sa inyo mga kapuso, hide is mine. Yan po yan. Hide is mine. Cherryfer forte. Cherryfer. Yan, no? Sa bawat compliment sa hide na nila, mga kapuso, si mami naman eh, syempre, proud na proud. Sa nabibigyan ng compliment ng kanilang mga anak. Batang yan, yan, mataktak yan. Alam mo ba na laking cherryfer yan? Yun, yung tinuro niya, anak niya, syempre. Proud nga siya eh. Yan yung laking may pagmamalaki mga kapuso, cherryfer. Yan ha, cherryfer forte. Halagang paralang cherryfer syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang puri ng sakit. Oras, alas 7:43. Radyo na. Bibi ba? Labanan na fake news. Continue for 1 kilometer, then turn left onto Maxwell Street. DCWB, Balita Totoo. Sa ikawanong pagkakataon, kinilala ang Super Radio DCWB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DCWB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko. Sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia, maraming salamat po sa karangalang ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. Pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo, o lamang. Super Radio, DCWB, hindi pa huli, hindi pa tigilan. Super Radio, DCWB, prime time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita at pag-himay sa issue. Meron ng product sa Super Radio, DCWB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ragsana naman sa pagbabalita ang tampanan Joel Reyes at Melo del Prado sa Super Pansita sa umaga. Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Para di magpagtalakay sa maiinit na balita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes sa saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Hindi pa aawat ang tampanan Arnold Clavio at Connie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan sa one-on-one, walang personalan. Super Radio, DCWB, prime time. Pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo, totoo lamang. Super Radio, DCWB, prime time. Mga kapuso, maaari nyo nang mapanood at mapakinggan ang Suma sa Puso sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB Suma sa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa
gusto mo. Super Balita sa Umaga, nationwide. Tawag tayo ng mga reports sa ating mga Super Radio reporters. Lifeline rate o yung subsidiya sa kuryente ng mga beneficiaryo ng 4Ps dapat balikan ng gobyerno sa halip na ipasa sa publiko. Ayon po kay Senador Sherwin Gatchalian, alamin natin ang balita mula naman kay Nick Parabelo. Let's go! Iginiit ni Senator Sherwin Gatchalian na akuin na ng gobyerno sa halip na ipasa pa sa publiko ang subsidiya sa konsumo sa kuryente ng mga mahihirap na household na karaniwan beneficiaries ng In Pantawid 200 Pamilya meters, Program turn o left, 4P. then in Tinutukoy 70 ang meters, lifeline sa you will arrive at sa your mga destination. binabayaran ng mga consumers ng kuryente. At kay Gatchalian, nagsama ng Senate Finance Committee, kakayanin na itong akuin ng gobyerno dahil lumilitaw na 8 million pesos lang kada buwan para sa pagsubsidiya sa may 135,000 na household. In 90 meters, Paman ang turn left. bilang dahil nilinaw ng lahat ng beneficiaries ng 4Ps ay sakop ng lifetime subsidy. Nilinaw naman na hindi ito ang nagpapataas sa bayarin ng consumers dahil nagsimulan ito sa kada kilowatt hour na binabayaran. Ang nagpapataas sa aniya ay generation charge na itinagpira ng power industry na dahil sa paghina ng piso at pagtaas ng presyo ng fuel dahil sa gera sa kailangan. Sinusahin naman ni Gatchalian sa Energy Regulatory Commission na gawin staggered sa isa yung inaasahan na pagtataas ng tier sa kuryente para hindi sumabay sa mataas na presyo ng petrolyo at mga bilihin. Ako si Dean Pada, You have arrived at your destination. Balita. Samantala, natagpuan na nasusunog ang katawan ng tao sa lalawigan ng Iloilo. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad. Si Danessa Stanton ng Super Radio Iloilo. Danessa! Lalo, Joel, hindi pa rin nagtutuloy ang pagkakakilanlan ng isang sinunod na bansa ito sa subdivision sa barangay sa ulo ng Biyan Sitio. Pagkaman sa ilang personal na kapagitan at ng gobyerno, kabilang isang student driver's ID na natagpuan marami sa nangyarihan. Hindi pa ito sa pag-ayon sa 63 taon. Meron na mga 60. May sabi ni Mr. Montemayor kanina ng Federation of Free Farmers, yung 62 ay hindi malayong mangyari sapagkat may 60 na ang mga palengke. Mga palengke ngayon. Sinasabi kasi ng Department of Agriculture, mga kapuso, dahil nga daw mahal po ang presyo ng pataba, hindi daw malayo na makakita tayo ng mga 60-63 pesos na kada kilo po ng bigas sa mga pamilya. Kasi ang problema talaga, kasi byproduct ng petrolyo ang urea. Yan yung fertilizer na pangunahing ginagamit ng mga magsasaka natin. Kaya sabi ng DA, meron tayo ng ibang pwedeng gamitin na abono. Meron daw mga bio-fertilizer, di ba pare Melo, na dito daw ginawa sa atin, sariling atin, tubong Pilipinas, mas mura daw po yun. Baka naman yung may pwede. Sasapat. Hindi sasapat yun. Ang sinasabi ng mga magsasaka ni Mr. Montemayor, kung ngayon pa lang natin naiisip yan, talagang maapektuhan yung ani come September. Kasi huli na yan eh. Alam mo, parang Melo, itong nararanasan natin problema ko natin sa pagkain. Ito po'y matagal ng dekada ng pagpapabaya. Dahil napabayaan po ng tuluyan sa buong sektor na ito. Pero po isang agricultural country ang Pilipinas, pero we are highly dependent sa importation. In 200 meters, turn right at the traffic light. Kanina, may sumasang-ayon na gusto. Ang ating po kasing agrikultura, sektor na ito, dahil sabi mo nga, tayo ay agricultural country, no? Ito po ang nagpapakain sa ating mga mamamayan, no? Inaaturingan tayong agricultural country, kaya lang ang ating sektor ng agrikultura may sakit. At humahanap po tayo ng lunas sa sakit na yan, mga kapuso, na magkakasin natin inintintin. Wala na po, hihingalo na nga, maasa tayo ng lunas sa ibang bansa sa pamagitan ng mga importasyon. Dagdag na supply at pati ang fertilizer na apektado ngayon. Nakalimutan natin na palakasin talaga yung sektor na yan. Ang pagkain. Oo. Ang punuin ang sustansya. Diba? Ganun ang tao, diba? Para lumakas ka, hindi ka magkasakit. Bubusugin mo ng sustansya ang katawan. Yun, diba? Ating na reflection no? Kasi kita nyo naman, mga kapuso, tayo po ay may marami tayong taniman po dito. Pero kinakain natin, mga forest po yun. Kung meron pang bansa na kumbaga healthy ang pagkain, Pilipinas po. Dapat mahal ang pagkain. Ito na, isa dun sa maliban niya sa fertilizer, yung In 100 meters, turn right
bigas ay pagkaluin. Biruin mo yan? Eh, di ba, yung mga sa mga kaibigan natin sa Visayas, sanay sila sa lupa. Kaya meron din ilang mga gaya dito sa Luzon, hindi tayo sanay na inahalo yung mais sa bigas. Kaya, Dito na po. at saka, yung option na nabibigay sa atin, di ba, napakababa. Ito pa yung isang nakakatawa dito. Ano? Yung import na bigas ay pagdaluin saka sa local na balas. Pwede pong umikat dun. Hindi niya lang po. Padrap lang. Turn left, then you will arrive at your destination. Ng gobyerno, if cannot eat them, join them. Kaya yun, pati gobyerno pa, maghahaluin na po yung imported sa lokal. Ay, nako, sinabi mo pa. Dalawang impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara Duterte, diniklara ng House Committee on Justice na merong probable cause sapat na batayan. Ang unang pangalawang pangulo, inaasahan na ang resulta ng botohan ng komite. NBI may lead na sa hitman na kinausap ko ni Vice President Sara Duterte para ipapatay sila Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Drop off lang. Ano bang problema? At nagsara sa 61 pesos and 56 centavos kada dolyar. Presyo ng bigas, posibleng umakyat ng hanggang 62 pesos kada kilo sa susunod na darihan dahil sa pagmahal ng fertilizer. Ayon sa Department of Agriculture, taas presyo sa mga produktong petrolyo posible sa susunod na linggo. Batay po sa 2 araw na kalakalan sa pandaigdigang pamilihan ayon sa ilang informante sa industriya ng langis. Bayarin sa kuryente na hindi aktual na kinukonsumo ng mga consumers sinita sa pagdinig ng Senado value-added tax sa kuryente ibarong kahit tanggalin na. Bilang ng mga pamilyang Pilipino na itinuturing ang kanilang sarili na mahirap bumaba sa unang yugto ng 2026 batay sa survey ng Okta Research at mapauwi sa bansa kay dating Congressman Elizalde Co mas naging mahirap at komplikado matapos mapaulat na nag-apply ng political asylum sa France. Ang dating kongresista ayon sa isang international law expert. International Criminal Court itinalaga si Judge Joanna Porter bilang presiding judge na didinig sa kaso Crimes Against Humanity laban naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isang grupo ng mga magsagawa na sahin ang petisyon sa Regional Wage Board sa National Capital Region para itakda sa 1,200 pesos ang karawang minimum na sweldo. At mas pinalawak na maternity benefits ng PhilHealth ipatutupad simula ngayong araw. Ay, Mr. Ramon Makilan. Turn right onto MacArthur Highway. Ay kinocongratulate natin bagong graduate to sa Head Asian southwest, Institute then of in 20 Management. meters, Nanalo turn ng right onto IBM. MacArthur Best Highway. thesis pa ang kanyang grupo. Ay, congratulations. And happy 94th birthday. At 74 na, wow! Tanda na niya. Mama Jane. Continue for Mama 700 Jane. meters, then Congratulations, turn left 94 onto na po Golden mga by kayo ngayon. Santiago And Road. marami po sanang birthday kayong i-celebrate from Judy Guadalupe. At sumayo po ang kabuuan ng mas pinalawak, mas pinalakas. Super balita sa mga nationwide. Nakukuha ng inyong kapuso, Belo del Prado. Ako naman ang inyong kapuso, Joel Reyes Abel. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Tandaan mga kapuso, dito sa Super Anyo DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Doon ang ngayon, servisyo, totoo. Super balita sa umaga, nationwide. Mula sa pinakapilas kakatiwalaan network sa buong Pilipinas, ang GMA. Continue straight at the first traffic light. Then, at the second traffic light, turn left. Tuto na makalipas ang alas 8, standby, saksi sa WB. Susunod na. DCWB, balita totoo. Pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo, totoo lamang. Superadyo, DCWB, hindi pa huli, hindi pa tinila. Superadyo, DCWB, prime time. Alas 6 hanggang alas 7 ng 400 umaga. meters, turn left at Walang the traffic buhay na light. pagbabalita at maging my station. Meron and run sa Superadyo, DCWB. Alas 7
Kampana, Joel Reyes Abel at Memo Delfrado sa Super Balita sa Umaga, Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Panatibang pagtalakay sa mga init na balita. Hatid nila Rowena Salvacion at Joel Reyes Abel sa Saksi sa Double B. Enter leftmost lane, then in 200 meters, turn left at the traffic light. Arnold Clavio at Polly Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan sa 101 Watsang Personalan. Super Radio, Ayan, natrap na natin siya na. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po.